So, hello mga kabistak, no? Good morning. Actually, good afternoon na dere sa mua. It's around 2:10 sa hapon. So, karon akong trabaho is around 3 p.m. Mag-drop lang sa tag-order sa akong small business, sa akong healthcare apparel nga small business. So, drop sa tag-order. Karon mga 2:10 mo nang sayo-sayo ko ning hawa sa balay. Muto na utana po si mama, sayo lagi ko. Ngano sayo kaya? So anyways, the reason why I made this video right now, nga nag-record ko, is so that i-share na ko ninyo guys ang journey as a healthcare aide. So if you guys don't know what healthcare aide is, mura na siya og kanang nursing assistant sa atua. Suga sa emergency, mura na siya og nursing assistant sa atua. Sorry, nag-set pa ko direct GPS. Alright, lisod kayo dry. Although kabalo na ko sa lugar, pero maniguro ra kog set sa GPS. But anyways, so if you guys don't know what healthcare aide is, diri sa Canada, mura na siya og nursing assistant sa atua sa Philippines. So kung nursing ka sa Pilipinas, RN ka na sa atua. So diri sa Alberta, so far ako nabalaan based sa akong coworker, sa akong amiga, easy ra nga mo convert sa, pwede ra nimo ma-convert ang imuhang RN license to healthcare aide registry. So pwede na din ka katrabaho after, pwede na ka apply og trabaho. No need na ka mo take exams or whatever nga upgrade or inana. Kay mo na siya equivalent sa ato ang RN, sa atong RN sa Philippines. So anyways, nganong nag-record ko about ani, it's because gwapo siya nga stepping stone. Nindot siya nga stepping stone, especially kung hilig ka sa healthcare. Kung wala ka kung dili ka nursing sa tuwa, mo eskwela ka ni, probably around to 6 to 8 months. Unya na yung mga ubang provinces sa Canada siguro nga mo provide og bursary inana in return sa, I believe diri sa Alberta na po ni ato katong rural something, pero I'm not sure kung naa pa. Pero katong namig Vancouver pud sa una, naa ni siya. Bali ang Fraser Health ang mugasto nga peskwelahon ka. Kaya akong migo ani akong gi-refer actually sa Vancouver. Unya, I'm not sure nahuman na niya, pero I believe nahuman na niya, dugay-dugay naman to. And then bali nara kay murag return of service ba. So kung wa kay plano mo balhin or something, ganahan na ka diri sa Canada, okay na siya for starters ba. Ang return of service siguro na, I don't know, 1 year siguro or 2 years. 1 to 2 years siguro naraan na, give or take. So kung gusto ka og healthcare related, nindot na siya nga starting point. Like for example, kung may plano ka, for example, batanon pa ka. Buta na to, wala kay nursing background. Dala kasi mo parents dire or whatever, or kinsa inyong kaila. Unya ganahan siya mag-nursing. So kung wala pay budget or whatever reason nga unsay naa, mas maayo nga mag-start sa siya og healthcare aide. Ang nakanindot na ng healthcare aide, ang uban kay healthcare aide, then nag-upgrade og LPN, then nag-upgrade og RN. Pero ang if ever kung HCA ka, kanya magplano kag nursing og naa kay kaya diretso na lag RN. Kay murag lahi ang murag category sa LPN og RN diri. I'm not sure ha, kay di man ko LPN. Pero based sa ako ang mga kaila sa work nga LPN, mo lang ingon nga murag lisod ba kay dili tanang subjects ma-credit bitaw. Pero nakanindot sa LPN kay murag almost 2 years rata pwede na ka ma-nurse. Pero mao lang ang reklamo sa uban kay ang pay. Kay same role sa RN pero lesser pay sila. But anyways, unya na ta mo dive deep ana kung unsa man gyud ang RN ana kung makapasar ko or something kung RN ako. But for now, ako mastorya ninyo is healthcare aide. Nganong healthcare aide is because first, it's stable, no? In terms of trabaho, stable siya. It's flexible as well, same sa nurse. Kaya ang nurse, di ba, pwede ka katrabaho sa long-term care, pwede ka katrabaho sa assisted living, home care. So kung asay mo manunaan ng healthcare field, naagin ang nurse, di ba? Same as healthcare aide. Kay mo na silang i-delegatean sa mga task nga pwede ra i-delegate sa nurses ba para dili na marag bugat kayo ang workload sa nurses. So magka-focus sila sa patient care,
sa medication, sinana. Pero ang atuwa, as healthcare aid, ang ako pong i-share sa inyo is, if dili mo lodanon og mga tai, nana, so okay kaya ni siya, di ba? Kay, usually, ang trabaho na to is activity of ADLs ba? Activity of daily living. So, mag-dress na nila, kung gikan sila tulog, dress na to sila, sininaan, hilamusan or whatever, towel, wet towels, mga so on and so forth. I-prepare sila sa day ba? Same sa pagtulog. Mo po na itong himuan. Nga sila gown or sa mga setting sa kay kuan may rehab. Rehab means sa physical nga rehab kanang gikag mga surgery or mga fracture inana. So naka-try po ko assisted living. So same ra gud kung sininaan, hubuan inog ka kuan or ilisan inog ka pang night nila nga mga sinina ba. So mao na siya. Then mo usually kung matay sila, urine, may nana ng mga urinals. So may nana rin siya mga basic stuff. Ang nakalami lang sa HCA is pagkahuman mo sa imong tasks, wala na kayo naon-naon. Pagkahuman imong task, chart na ka kung sa imong gihimo or whatever. And then that's it. Hulat na lang ka og mga call bells kung unsa ang mga follow up nga mga needs sa mga client ba. Usually sa mga warm blankets, tubig, may nana. Simple as that. Kaso lang mubugat yun na siya in terms of kung dako ang imong client need og unsa tawag ani need og lifts, mga ceiling lifts, but ma-learn ra gina nimo, trust me. Gamay makay kung tao, mga kuwara ko yan naman gay po mga Pinay mga gagmay kaya jud kay nila as long as ang client, pero ang technique dyan na imo jung ihatag sa client ang pamwersa more kaysa sa imuha mo nang likayan jud nimo ma-injury last binagaplano ka nga mag proceed to nursing. Even if wala siguro kay plano mag-nursing, ay no? Likaya dyan ang injury. So, proper techniques, mga inana, ma-learn ra gina nimo along the way. And then, ayaw pag-rush, di nimo dadaliw ng client, take time. Tarong na pag-explain. Mga inana ra siya nga mga technique, nindot siya. So, kung may plano mo, HCA, 6 to 8 months program. Stability-wise, financially stable jud ka, kay anywhere, kay kinahanglan og healthcare aid. Good for starter na siya, entry. Ang uban gani, mo na lang ginahimo until retired sila. Kay kami na may kauban sa work, grabe. Mga 70 na. Magahulat na lang siya nga mo 70 para mo retire. Kay tungod sa naman gud siya murag iyang business sad. So mo na iyang na siya reason nga nung gihulat niya mag 70. I don't know. It's about something about taxes og sa mga makuha niya mga RRSP may na. But yeah, in terms of trabaho, did you ka murag mag-alanganin ba og trabaho kung healthcare aid ka? Kay bisag asa ka. So kung gusto ka og medyo kalmado, di ka gusto nga naay kay kauban, home care. Kaya nakanindot sa home care, ikaw ra adto ka sa mga clients nga mga balay-balay. No? Na mga pros and cons sa mga settings kung depende sa imong trip. Kaya ako na try man ako home care. But yeah, ako ra na siya suggestion sa inyo ha in kaso gapangita mo trabaho nga murag tan-aw ninyo nga stable ba. Akong kauban diri, naka full-time siya og trabaho as a healthcare aid. Na siya nakaposisyon siya. So, mo to yung gigamit para makapalit sila og balay. Last ma-under ka sa buta na to sa Alberta, AHS. Nga nakakuha ka full-time nga line, regular. Nindot na kayo na siya nga kuan magamit na ginani mo kung unsa imong paliton. Like sa mga balay, ana bitaw kay sureball man imong trabaho, constant man. And kung gaplano ka mag-nurse, daghan kag ma-learn kung naka sa floor nga makatabang sa imuha nga kung mag-take na kag-nursing someday. So, yeah, mora na siya. If you guys are either with nursing background or with no nursing background. Para sa kuha, nga ning undang og nursing, dugay na kayo, 2013 guguning graduate. Yeah, dugay na kayo kung wala ning, kuhan ba, kay galikay-likay, like kong healthcare. So, nami siya nga murag i-remind ka niya ba, imong muscle memory, ang imuhang feeling, ma-remind ka ba, kasi syempre, naka sa healthcare setting, di ba? So, nindot siya. Give it a try. 6 to 8 months kay di jud ka mawadag trabaho. Buta na compare na to sa ubang mga trabaho ha. So kay siyempre healthcare man kay katong di ba parang sa COVID niyan grabe tanan nga hutdag trabaho pero ang healthcare padayon ra gyud. So usa siya sa mga stable nga trabaho pa. But yeah, nindot siya for entry level, for starting, las binabago mo rin sa Canada or na may plano nga ko ang kurso someday niya wala pa mo ka-decide, so nindot siya nga starting point. So in terms of salary sa sweldo di ay no, wala pa ko ka-discuss dana. So, in terms of sweldo diri sa Alberta, I'm not sure naman sila yung mga bargaining na ron, basig mo increase ang starting, basig mo
let's just say give or take so far sa tentative nga kuan ron basig 24 ang starting or 25. Let's just say 23 to 25 to be safe, no. Then wala pa na siya final actually. Nindot na po diri kay ang Healthcare Aid sa Alberta ma-under na siya sa LPN, so usa na ba. And kung sa una sa BC katong sa Vancouver ko, nindot dito ang starting is 28. Oh, dako kayo no. 28 ang starting sa Healthcare Aid. Kato sa kuwang experience sa una is nakatry ko long term, nakatry sad ko home care. So 28 siya, nindot kayo. But mao lang po na ang i-consider nimo is tas-tasad ang taxes sa BC. Pero we're just talking about the wages. So dili pud siya ingon nga kuan ba kaysa sa, di ba? Kaysa sa kung naman lang kay opportunity nga mag-eskwela or something nga mo-upgrade kadali. Limited time, gwapo na siya nga kwaon. Or any short courses, short programs, di ba? Kaysa sa ipugos nimo nga magtrabaho ra jud ka sa fast food or whatever, unless na lang gyud kung wala jud kay choice pa, tas binana kay family. No judgment ana, iya man tawag kuan. Whatever we can bring to our table, di ba? Pero nga ako lang, if you guys have opportunity, try to do it. Kung mag-asawa mo, ikaw mo kuan niya siyang trabaho sa sacrifice sa imong asawa mga 6 to 8 months, then pagkahuman kung siya ganahan po siya mo-upgrade, puli-puli ba? Manginana. Technique lang yun. Kay diri guys sa Canada, di ba? Kung di gyud ka or buta na to US or wherever ka nga abroad, kung di gyud ka mo-upgrade, no? Maglisod jud ka. Magpabilin ra jud ka nga nasa ubos. And kung naa ka sa ubos, lisod. Murag ang akong mahunanan, kung naa ka sa mabaw nga tubig ba, daghan na diha tanan. Mix kla. Pero naa ka sa lalom, only mga rare nga naa diha bitaw. Kay kung naa ka sa mabaw, dagag kuan na dira tanang mga kinaiya, tanang mga chismis, tanang mga attitude, tanang mga I don't know, mga binuki nga mga style sa mga focus na sa mga Pilipino, di ba? Sa mga Filipino, inana, or whatever kay syempre, naman siya sa lowest siya ba? Pero kung mo-upgrade ka, focus yung kag-upgrade sa imong life, sa imong education, sa imong kuan. At least makuhaan ng mga inana nga stressors sa kinabuhi ba? Kay ang diferensya ng ginana ang stress. Kay kung naka sa uban, stress kasi mo makuyog bisag unsa pa ka mao ra gyud ako nabantayan. Bisag unsa ka bugat ang trabaho, no? Pero glami imong mga kuyog, chill ba? Imong workmates, chill sa imong kinabuhi. Pero bisag unsa kasayon ang imong trabaho, unya imong mga workmate wa say klaro, samo kayo, stressful. Mo stress jud ka. But anyways, if you guys are thinking about upgrading, I hope you will consider Healthcare Aid. Ang ako lang na is nakita na ko siya and na-experience na ko ang iyang benefit, ang iyang kanindot sa program. So I want to share it with you guys, especially sa akong mga kabisaya, no, ng mga kababayan. Kay nindot na siya nga opportunity. But anyways, ako na ning i-drop ang ako ang order, and then after this one, mo trabaho na ko. Evening shift ko ron, 3 to 11. So casual naman ko, pick up ako for now because I'm slowly upgrading myself as well, and I need your prayers as well. So if ever, I'll see you guys on my next video. Until then, you guys take care, and bye for now.